So alamin po natin kung ano yung epekto nito mula po sa ating News 5 correspondent na si Mon Gualvez na nakatutok po ngayon dyan sa San Jose City sa Occidental Mindoro. Magandang gabi sa iyo, Mon. Kamusta na yung panahon dyan? Hi Maricel, halos isang oras na binabayo ng malakas na hangin at ulan itong malaking bahagi ng San Jose sa Occidental Mindoro. At ito yung pinangangambahan dito kasi kapag nagtuloy-tuloy yung buhos ng ulan, talagang yung pag-apaw naman ng mga ilog ang problema. Isa pang problema dito sa bayan ng San Jose, they have 11 island barangay na tinatawag, Tawid Isla. At ang sabi ng mga residente doon sa barangay na yon or sa Tawid Isla na yan, aabutin lamang ng 5 araw yung kanilang mga food supplies. So pag nagkataon na tumagal pa itong mga sama ng panahon or talagang malakas na hangin at ulan, hindi pa rin pinapayagan itong pagbiyahe ng mga malilit na bangka papunta sa mga island barangay. Samantala, isa pa sa talagang sanang makakatulong dito sa probinsya yung mga flood control projects para at least talagang masolusyonan at maiwasan yung mga pagbaha. Ang problema, yung isa sa eksklusibo naming napuntahan na proyekto sa bayan pa rin ng San Jose, sa may barangay Murta, ginagawa pa rin or ongoing pa rin yung construction ng isang river dike project sa lugar. Ito sana yung tutulong para hindi agad umapaw yung Labangan River sa area na umaabot ng mahigit 6 na talampakan yung taas o halos lampas tao yung level ng tubig baha kapag umaapaw yung naturang ilog. Kaya naman walang choice ang mga residente rito kundi lumikas. Ang problema, itong project na ito, ang target completion date talaga niya is March 2026 pa. Kaya naman ang pinoproblema ng mga residente sana tapos na pala dapat itong proyekto, pero bakit hindi pa rin ito nagagamit o napapakinabangan para at least yung ganitong kakabakaba sila na may banta ng malakas na ulan at pagbaha, ganun pa rin yung kanilang mararamdaman. Wala pang pahayag ang kontraktor ng naturang proyekto na Legacy Construction Corporation na isa sa mga pinangalanan noon ni Pangulong Bongbong Marcos na kabilang sa top ng mga flood control project contractors ng bansa. At the same time, napatawag na rin ito sa mismong hearing ng Kongreso at Senado noong mga nakaraang mga buwan, yung mismong presidente niyan. Ang sabi naman ng DPWH, bagamat wala pa silang formal statement regarding the matter, aalamin nila sa contractor kung ano nga ba yung, or sa project engineer, kung ano nga ba yung reason kung bakit nga na-delay ang proyekto. Maaari daw kasi nakaapekto yung lagay din ng panahon o yung pagtaas daw ng presyo ng krudo or ng produktong petrolyo nitong mga nakaraang buwan. Pero, again, this is actually under investigation din daw kung nagkataon dahil hindi naman daw basta-basta na pinapayagan yung ganyang klaseng mga leeway para sa ganitong klaseng mga proyekto ng pamahalaan. Pero, Mon, Maricel, yung sinasabi mo na dapat March 2026 completed na yung project, gaano katagal na nilang ginagawa ito? mahigit 1 taon na, Maricel, na ginagawa yung proyekto. Ang nakakalungkot, wala pa kami nakikita talaga na halos dike na concrete dito sa area. Kaya mukhang matagal-tagal pa matatapos itong proyekto. Kasi okay sana kung na-adjust lamang, pero meron ng konkretong mga mismong dike na makikita, pero sa pagpunta namin sa area wala pa, kaya talagang malaking problema dahil itong ang Labangan River, madalas ito sa isa sa mga umaapaw kaagad, hindi lamang dahil sa ulan na bumubuhos dito sa poblasyon, kundi kahit yung sa mga bundok, kaya nagkakaroon dito ng flash flood over the river. Pero yung Maricel, sinasabi mo, Mon, na contractor na kasama sila dun sa top 10, meaning kasama sila dun sa top 10 contractors na pinakamaraming nakuhang kontrata sa gobyerno. Ganun ba yon? Or kasama rin ba sila dun sa listahan ng mga blacklisted? Hindi naman. Hindi naman sila kasama sa blacklisted, Maricel, pero tama ka, nakasama sila sa may pinakamaraming mga nakuhang proyekto sa pamahalaan, kabilang na nga yung mga flood control projects na yan. So ito ay talagang kilala, at yun nga, napatawag na nga siya sa Kongreso at Senado para nga sa mga hearing patungkol sa flood control scandal. Pero unfortunately, we are trying our best na makuha sana yung panig ng contractor or construction company, pero wala pa rin silang tugon sa aming mga mensahe. Maricel.
Mon, mukhang ang mga residente dyan ay mukhang wala talagang choice, no? Kundi lumikas. At sabi mo nga, yung iba lumikas din, no? Kamusta naman ang sitwasyon sa mga evacuation centers? If there's more than one, o kumusta ang sitwasyon nila? So far, Chiki, wala pa namang ini-evacuate pero naka-ready na ang mga evacuation centers dito sa lugar. Ang problema kasi, yung isang buong araw halos na talagang mayat-maya o pabugso-bugso yung buhos ng ulan, yung mga ilog, ang bilis tumataas ha, doon sa may Amnay River, sa bayan ng Sablayan, halos malagpasan niya na yung alert level na perimeter ng naturang ilog na ang resulta talagang kailangan na nila magpatupad ng preemptive evacuation pero upon calling sa Sablayan LGU, hindi pa naman daw. Naka-standby pa rin sila hanggang sa ngayon dahil tumila yung ulan sa naturang bayan. Pero oras na magtuloy-tuloy ulit ngayong gabi hanggang bukas araw ng Sabado, mukhang aabutin na yung critical level ng ilog. Kaya ang resulta, kailangan na talaga magsilikas ang mga residente. Again, to give you a figure, aabot ng more than 2,000 families or almost mahigit na 8,000 individual yung kakailangan ilikas ng mga residente. Bagay na handa naman daw ang provincial government at local government pero syempre pahirap, no? Kumbaga discomfort ito para sa mga residente. Sorry, Chiki. Mon, sabi mo may advice na for preemptive evacuation pero hindi pa sila umaalis dyan? Bali yung preemptive evacuation, naka-standby na yan, Chiki. Wala pa namang ipinapatupad sa ngayon. Inaantay kasi nila na lumagpas dun sa critical or umabot sa critical level yung water level ng ilog, no? Kasi yung pinaka-concern talaga dito yung mga ilog mababaw na, silted na, kaya mabilis umapaw. So, yung mga barangay na nasa paligid ng ilog, yun yung unang-una nilang ililikas. Pero so far, wala pa namang anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Sablayan in particular kahit na tumataas ng patuloy yung level ng tubig doon. Pero naka-ready na yung kanilang mga rubber boat, mga rescue vehicles, just in case na magpatupad. At kahit yung mga residente, sabi ng mga barangay, handa naman daw sila para nga hindi na rin maging sakit ng ulo oras na magpalikas ang pamahalaan. Mon, sorry, Chiki. pahabol lang. Mabilis na kasi baka kulangin tayo sa oras. Kanina doon sa earlier reports mo, merong ipinakita na parang landslide ba yun? And parang nire-rescue na individuals. Anong area yun? Ano yung nangyari? Yes, Maricel, yon ay sa bayan naman ng Malapatan sa may Sarangani. No? So dito sa area na ito, na-recover na yung lahat ng 10 biktima sa nangyaring landslide sa Sitio Fandao, bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. At ayon sa Malapatan Disaster Office, kabilang sa mga nasawi ang 5 bata, 2 pamilya. Yung natabunan ng gumuhong lupa, ang isa sa 10 biktima dead on arrival pa nga sa ospital. Bagong insidente, nasa 115 pamilya ang inilikas sa 2 barangay sa Malapatan kasunod ng pagbaha. And again, yung mga pag-ulan na nararanasan hindi lamang dito sa Occidental Mindoro kundi pati na rin doon sa may Sarangani Province ay dulot lamang po ng habagat na hinahatak ng Bagyong Inday. Maricel. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Mon. Salamat, Mon.